Nako, matindi, Auntie Claire, no? Namutla yata dito sa tanong ni Ivan, no? Paano ba naman kasi si Amina, tila yata parang absuelto, no? Kasi itinalaga, inappoint, no? Sabi niya, bakit mo i-appoint yung tao na alam mong medyo napapangalanan, di ba? Iyan talaga. Totoo siya sabi ng iba na pag talagang kalabang ka, ha, yari ka. Pag ikaw ay kakampi, lilinisin ka. Kaya sabi ni Cayetano, naalala ko sinabi ni Cayetano, ang sabi ni Cayetano, kung gusto mo luminis, punta ka lang kay Pinky. Lilinisin ka ni Pinky, di ba? O ito, pakinggan nyo po ito, gating pahabain masyado, no? Pakinggan natin ito na nakapagtataka lang, no? Dapat dito, hindi po pwede po na ebidensya muna na walang investigasyon. Kasi napakadaling maghamon eh. O, di ba? Sabihin natin, asa ng ebidensya mo anya nakasangkot si Ganitinto? Asa ng ebidensya mo kasangkot si Pangandaman? Asa ng ebidensya mo kasangkot si Martin? Bakit? Ebidensya ba hinahanap ng karamihan? Kaya hindi. Ang gusto naman pagharap-harapin eh. Ipatawag eh, pagharap-harapin eh. Pinatawag ba to ni Pinky? Itong mga pinangalanan, sila Amina, sila Olivar, si ano. Hindi naman para sila sisihin eh. Tandaan nyo hindi porket pinatawag sila o sila ay gustong itanungin, hindi para pagbintangan. Guilty kagad si mga to eh. Di ba? Para tanungin lang. Parang ganito, nakita mo sa restaurant, maraming tao. May nagkaroon ng konting abiryado sa mga staff. Sino kakausapin mo? Sino yung imbestigahan mo? Di ba lahat ng staff? Alam nga naman, pauwi mo lahat yun. O sige, may nakawan sa bangko. May nawalan ng pera galing sa loob. Inside job sa bangko, nawalan ng pera. Sino papauwiin mo? Papauwi mo lahat yun, pati gwardiya? Sige, umuwi na kayo, absuelto kayo. Hindi, ipapatawag mo lahat sila, iimbestigahan mo. Di ba? Hindi para pagbintangan. Tanungin, di ba? Baka magkaroon ng idea kung sino kumuha ng pera na yun. Ganito rin dito, bagay na hindi nangyari sa panahon ni Pinky. O ngayon, inappoint yata itong si Pangandaman, no? Dati pong secretary ata ng DBM, Department of Budgets and Management, no? Nagkaroon ng issue, no? Pero inappoint dito. Ang ganda ng tanong ni Ivan Mayrina Nadamutla yata si Auntie Claire Pakinggan natin. Bakit po inappoint ni Presidente si former Secretary Pangandaman? Bakit inappoint po ni Presidente si dati Secretary Pangandaman? Anong sagot ni Auntie Claire? Masama kung i-appoint po niya ang isang tao. Ma'am, may masama. Alam niyo bakit? Diyan po naghihinala yung taong bayan. Na may mga taong mga hindi naman sila sangkot talaga, napapangalanan lang, at syempre DBM, siya secretary, karapatan ng taong bayan mag-imbestiga, mag-usisa. Di ba? Ganun po yun. Halimbawa ako, tiga-pirma ako ng budget. Parang si Bongit. Matapos nakawin lahat ng mga flood control issue. Hindi naman big fish si Bongit. Sige, hindi namin sasabihin big fish si Bongit, hindi big fish yan. Sa iba siya sabing big fish yun, pero sa amin hindi. Pero siya pumirma ng budget. Tapos wala siyang parang kinalaman dito. Wala siyang pananagutan man lang. Hindi ba kapabayaan yun ng isang leader na siya pumirma ng budget? Parang ganun dito Ibig nyo pala sabihin, sekretary ng si Pangandaman, hindi nga siya kumuha, malinis siya, pero ilalagay mo pa rin, i-appoint mo pa rin. Para sa akin, hindi na muna. Hindi dahil sa malinis siya, hindi dahil sa marumi siya. Napasangkot yung pangalan niya para hindi kayo pagdudahan. Kasi ma'am, ang usapan dito ma'am, taong bayan Ang nagpapasahod dyan po, taong bayan. Di ba nga pag may issue yung isang tao, sinususpindi mo na o suspindi ka muna, may issue ka. Kahit sa variety show Di ba? Pag yung isang host medyo may issue, may controversial issue, hindi mo na papasok yun Di ba? Huwag ka muna pumasok ka kasi medyo controversial issue Medyo ano ka ngayon, nasa hot spot ka ngayon Di ba? Kasi paggalang yun, ma'am, sa tao. Pero kung halimbawa, siya, i-appoint nyo pa, ma'am, kabasusan yun. Hindi namin sinabi may sangkot siya. Hindi namin sinabi pag siya may kasalanan sa porket siya ang sekretary ng DBM dati. Hindi. Wala nun. Para for the respeto lang sa mga mamamayan, dapat hindi nyo muna in-appoint yan. Di ba? Hindi pa naman tapos ang imbestiga Di ba? Panoorin pa natin. Tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos.
But no less than former DPM Yusek Shalom Magno questions disappointment kasi never daw pong inimbestigahan si Pangandaman for the flood control scandal. Is the palace concerned or not concerned about the backlash of reappointing secretaries who were part of the scandal? Ang ganda na sabi niya, ha? Never inimbestigahan. Anong sagot ni Auntie Claire? Pakinggan nyo. Naging bukas naman po ang administrasyon sa iimbestiga. Kahit sino pa yan. Oh, bukas sa pag-iimbestiga, hindi niya tinanong yung sagot. Kahit mga Ay, kaalyado, hindi niya sinagot yung tanong. hindi kaalyado, kamag-anak, hindi kamag-anak. Naging bukas po ang Pangulo sa pag-iimbestiga. Hindi lamang sa nakarang administrasyon, kundi pati sa kanyang mga tao, kanyang mga cabinet secretaries or sino mang mga nasa ilalim ng ehekutibo. Na bukas pa rin po ang pag-iimbestiga. Kung mayroon mang kinalaman ang sino man, ay patuloy lang ang pag-iimbestiga. Patuloy na mag-iimbestiga. Sino mag-iimbestiga, ma'am? Kami, netizen? Sino mag-iimbestiga, ma'am? Sa pagkasagot niya, dapat pag nagsabi ka, sagutin mo na rin kung sino yung mag-iimbestiga. Kasi baka kakampi nyo eh. Hindi po pwede yun. Parang kumbaga sa self-serving yun. Hindi po pwede. Diba? Conflict yun. Sino mag-iimbestiga, ma'am? Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, Ayan, maganda tanong ni Ivan Mayrina. Mukhang namutla siya dito eh. GMA 7. Yusek, ibig sabihin po ba nitong appointment na ito ay walang kasalanan sa flood control scandal ang dating budget secretary sa mata ng Pangulo? Yun, ang ganda ng tanong eh. Ibig bang sabihin nito, pag inappoint mo, walang kasalanan sa mata ng Pangulo si Amina? Ganda ng tanong eh. Nasagot ba? Pakinggan nyo. And that she now enjoys the trust and confidence of the President Sabi niya, open ng Pangulo sa investigasyon. Pakinggan nyo to. and now for a new government post. Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya, sa flood control projects. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman, Ebidensya na. Samantalang bukas ang Pangulo sa investigasyon. Kasasabi niya lang, wala pang 10 seconds, wala pang 20 seconds. Tapos bigla siyang tinanong ni Amina, sinabi niya, walang, pakinggan nyo pa. bukas po ang Pangulo sa anumang klase ng pag-iimbestiga. Oh, tama. So, hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan Hindi siya judgmental, ibig sabihin. ng Pangulo, O inaabsuelto. o inaabsuelto ng yes. Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project. Hanapan ng ebidensya. Ma'am, ganun ba talaga dapat, ma'am? Ebidensya muna bago imbestiga. Ngayon lang ako nakakita niyan, mga kababayan. Ang alam ko po, kadalasan po, at mas maganda, investigasyon muna bago palitawin ng ebidensya. Kasi po, napakahirap po maglabas ng ebidensya kung hindi nag-iimbestiga. Oo, maaari mas maganda sabay. Pero mas maganda investigasyon kasi minsan, ang ebidensya na isusuka na ilalabas sa pamamagitan ng imbestiga. Tama? Tama? Kasi po, madaling masabihin ko, ito ang ebidensya ko. Ito, nakuha ko isang libro na ebidensya ko. Labas ka. Asan ang investigasyon? Malay ba namin, inimbento mo lang itong ebidensya na to? Kailangan mo na, ma'am, investigasyon, bagay na hindi po ginawa, na dapat ang hiling ng taong bayan, ipatawag po si Martin, si Pangandaman, at lahat po ng mga hindi man napangalanan at napangalanan, yung mga sekretary na, agaya ni, sino ba DPW secretary, si Bonoan. Ngayon, nakaraampa, gusto ni Marcoleta, patawag yun, ayaw, hindi ginawa ni Pinky. Si Cabral, naabutan na ng kanyang pagkawala kuno. Ha? Pasensya na kasi hindi ako naniniwala talaga, wala na yun. Ha? Dati gusto ni Senator Marcoleta, ipatawag si Cabral, iharap, ayaw. Ano daw kasalanan ni Cabral? Asan daw ebidensya nyo para ipatawag siya? Ganoon na pala ngayon, kailangan na pala ng ebidensya bago ipatawag ang isang tao para tanungin. Tanungin man lang at dapat tanungin. Kasi siya ang sekretary, si Cabral, at ang iba niya sekretary ng DBM. Dapat tanungin. Tama? Sabi ko nga pag nagkasala yung store, sino tatanungin mo, gwardiya? Guard? Ano nangyari dyan? Hindi, di ba? Sino tatanungin mo? Yung may-ari ng store. Tama? Yung may-ari. Ngayon, yung namamahala ng store, no? Tatanungin. Sa school, sino tatanungin mo? Yung advisor, tatanungin mo, ma'am, ano ba nangyari sa anak ko? Bakit ganun? Tatanungin ba yung classmate niya? Oy, anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa dito?
advice siya tatanungin mo. Tama? Siya kasi namiminuno doon. Tama? Ganon din po dyan sa mga nangyayari sa budget, sa DPWH, nagkaroon ng nakawan na malawak. Tatanungin si Bonoan. Kaso hindi mo na matanong, state witness na eh. Malay namin kung ano pinakain doon. Di ba? Ngayon dito, automatic, ang Speaker of the House tatawagin. Kasi siya nagkaroon ng issue. Ang chairman ng appropriation tatawagin. Kaso wala na, nandun na sa ibang bansa, nagtatago na, no? Tatawagin yung DBM, tatawagin DPWH, lahat ng sangkot na ahensya tatawagin, hindi para pagbintangan, hindi para isangkot dun sa flood control issue, at hindi para pagsukahin ng ebidensya. Tatanungin kasi siya ang may responsable doon sa opisina. Tama, mali? Tama, di ba? So, ang tanong dito, nangyari na ba yon? Hindi pa. Kung hindi pa nangyari yon, yung satisfaction ng tao, duda. Teka muna, may nagdududang siya isa sa mga mastermind, may nagdududa may alam siya, mayroon naman tao na katulad namin na hindi pa naman siya sangkot dyan, pero dapat imbestigahan siya. At sa pag-iimbestiga habang hindi pa ginagawa, wag muna siyang i-appoint o wag muna siyang i-ano sa public kasi yung pasahod namin. What if kung kasama pala siya? Di nagisa na naman kami sa sarili mantika namin na pinapasahod namin dyan sa mga yan. Tama? Ang pinakamaganda, ma'am, alam namin, naintindihan namin yung kailangan ng ebidensya. Paano nga ebidensya kung walang investigasyon? At ang gusto namin, hindi ma-appoint yung mga taong pinangalanan kasi insulto sa amin. Correct? Correct? But Yusek, doesn't this send the wrong signal na mag-a-appoint po ang Pangulo ng isang nadawit at nagbitiw? O, mag-a-appoint ang isang pangulo na dawit at nagbitiw. Ganda ng tanong ni Iban. Salamat sa iyo, Iban. Matalino ka talaga o mahusay ka talaga. Yan ang mga tanong na walang bias. Diba? Sa kasagsagan ng flood control scandal, and especially at this time when the accusation against his administration is that he is only chasing selective justice. Selective justice. Selective justice talaga. Ang ganda ng tanong niya eh. Kailangan ba talaga i-appoint yung mga nasasangkot sa flood control anomaly? Kasagsagan ngayon. Hindi na, si Erwin lang nagsabi na mag-move on. Pero yung tao gusto na mag-move on. Ako gusto ko na mag-move on. Pero hindi namin magawa kasi unang-una, nakikita namin yung tao binabaha araw-araw. O, summer nakaraan, okay, nakakalimutan kahit papaano. O, sige, summer. Pero, yung mga tao nag-iimbestiga, pinakukulong. Paano kami mananahimik? Ha? Katulad sa Seton Marcolita, tingin mo mananahimik kami, nakulong yung tao nag-iimbestiga sa kaisa-isang gusto namin malamak? Wala naman kang problema eh. Si Sarah, sige, laitin nyo, walang problema. Ito, trabaho nyo, gawin nyo, walang problema sa amin. Ang problema, yung flood control issue eh. Para nakaka-insulto sa tao na wala na nga nangyayari sa flood control issue, tapos may i-appoint pa na kung saan minsan nadadawit doon sa opisina. Saan ba nagsimula ang budget? Sa mga nagsisimula sa DBM, sa executive, pirmahan, punta sa speaker, punta sa lower house, babalik na naman sa ganito, hanggang sa DBM, babalik, di ba? Lahat yung iimbestigahan. Hindi eh. Pinakukulong yung mga alanganin eh. Yung retire na, yung wala na sa serbisyo, pinakulong si Revilla. Yung mga dapat opisinang ungkatin, wala. Yung mga whore, di ba? Nasa na? Patulang ipinatawag. 67 contractor, wala. Contractor, wala. Di ho ba? Kaya nga po sinabi natin, sa ngayon po ay wala tayong nakikitang anumang kaso na kinakaharap ni dating Secretary Amena Pangandaman. Kung meron po sila maikakaso at meron po sila ebidensya, sila po ay malaya na magsampa ng kaso. Pero siya po ba naimbestigahan na, ma'am? Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbestiga. Yan po ay binigay sa ICI ngayon. Tindi nito, no, sinabi ni Iban, mag-iimbestiga ba, ma'am? Hindi po ang Pangulo mag-iimbestiga. Alam namin, huwag mong gawing eng-eng si Iban. Alam namin, hindi mag-iimbestiga. Ang galing ang galing yung list yung tanong nyo. Ulitin natin doon. Na, ma'am? Hindi po ang Pangulo. Pero siya po ba naimbestigahan na, ma'am? Siya po ba ay naimbestiga na, ma'am? Si Pangandaman. Kung naimbestiga na po ba, ma'am? Isang sagot lang eh, hindi pa. Or, iimbestigahan pa lang. Anong sagot ni Auntie Claire? Pakinggan nyo. Ha? Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbestiga. Hindi naman ang tanong, kung ang tanong sana ni Iban, ma'am, mag-iimbestiga po ba ang Pangulo? Pwede mong isagot yan.
Ang tanong niya, naimbestigahan na po ba, ma'am? Oo, hindi lang ang sagot kung naimbestigahan na o hindi pa. Kasi kung hindi pa, ba't ka maghahanap ng ebidensya kung di pa pala naimbestigahan? Natural na wala pang ebidensya kasi wala pang investigasyon. At kung sagot naman hindi pa, dapat imbestigahan. Kasi napaka-sensitive, napakalaking pera ang nawala, ma'am. Diba? Hindi namin pinagbibintangan si Pangandaman, ha? Hindi. Ayaw namin pagbintangan na, hindi namin pinagbibintangan na. Ang gusto namin mangyari, imbestigahan lahat sabay-sabay. Hindi nga magawa ni Pinky. Hindi nga magawa ng sino man eh. At gustong gawin ni Senator Marcoleta. Kaya ginawa kay Senator Marcoleta, pinakulong, napakulong, para hindi magawa yung gusto na gawin namin lahat na ipatawag sabay-sabay. Gets nyo? Ngayon sasagot ba naman niya, hindi ang Pangulo mag-iimbestiga. Alam namin, hindi. Alam nga naman si Pangulo mag-iimbestiga niyan. Alam nga ba, ano yan? Pupunta siya sa sa mga babasahin niya? Hindi gawain ng Pangulo, alam namin. Yan po ay binigay sa ICI, ngayon po sa Ombudsman, pati ang DOJ. Malaya po ang Ma'am, pasensya na kay mama, hindi ko kayo nagko-komentary lang ako sa mga nyo dapat gawin na. Alam nyo kasi ma'am, sa bagay, sa inyo yan. Sa inyo yan, no? Hindi ko alam kung ba't mo sinasabi yan, pero may mga mali ako nakikita na nangyayari. Na dapat hindi po na-appoint. Hindi dahil sa may kasalanan siya, ma'am. Hindi dahil sa kasalanan ng Pangulo, ni Amina, hindi yon. Dapat wag siyang i-appoint kasi may nai-issue eh. May nai-issue eh. Delikadesa tawag doon, ma'am. Delikadesa. Nagtataka tuloy ba't in-appoint yan? O wala na ba talaga? Wala na bang gusto maniwala sa administrasyon? Tanong ko lang, tanong lang. Wala na ba gustong maniwala sa administrasyon? Kaya ang ina-appoint yung mga yung mga na kaya nilang at sa kanila, yung sasampalataya sa kanila, o may alam talaga si kaya in-appoint. Baka naman talaga, baka kumanta pa. Yung isa ginawang state witness, biroy mo, DPW Secretary ginawang state witness. Hindi nun. Ibig sabihin, may mas mataas na ituturo siya. Pero pag mas mababa ituturo niya, hindi kami maniniwala kay Bunuan. Kailangan may mas mataas siyang ituro sa kanya. Kasi mataas siya eh. Secretary siya eh, ng DPWH eh. O, ginawang state witness. Yari na. Ngayon, in-appoint. Dapat hindi, ma'am, tawag doon delikadesa, na dapat habang hindi pa pala naiimbestigahan, at alam namin hindi Pangulo ang mag-iimbestiga dyan, sa proseso pala mag-iimbestiga, dapat hindi mo na in-appoint. Delikadesa po tawag dyan sa isang public servant. Maliban na lang kung may alam yung tao, baka kumanta, kaya i-appoint. Tanong ko lang ganun ba yon? Tanong ko lang, may alam ba kaya? Tsorya ko lang, baka may alam. Baka naman kasi may alam. Para hindi kumanta, i-appoint. Wala na ba tayo may appoint dyan? O napipressure lahat, kaya yung isa umalis na. Sa DOH yata umalis na. Di ba? mga investigating bodies na imbestigahan ang sino man maaaring sangkot. Okay, ma'am, on another point, I just need to ask, kanina po nagkaroon ng rice-giving activity sa Mandaluyong. Ang tatakbo ng mga sako ay 10 kilos at ito ay bawat barangay makikinabang program. Ang kaso may mga nagreklamo po, ang bigas daw ay 8 kilo lang, hindi 10. O yan, biruin mo may mga nagreklamo talagang dami nakita ko sa social media. 10 kilo nakalagay, 10 lang, 8 kilo lang yung tingnan mo bigas na lang, nadadaya pa. Walang takot eh. Hindi kasalanan ng Pangulo yan. Walang kasalanan ng Pangulo dyan na yung 10 kilo, pero responsable ng Pangulo na sawahin yan. Pero gagawin naman talaga gagawin naman sabi ni Auntie Claire. Pero doon mo makikita na walang takot tong mga to. Sa simpleng bagay ginagawa nila, napakawalang yan mo, 10 kilo, galing sa pera namin yan. Hindi naman pera ng Pangulo yan pera namin yan Ginagamit lang sa pamamagitan ng Pangulo, pinamimigay niya. Dapat niya bawal ang epal 'Di ba? Alam ko siya na kanya nagsabi yun Pag namimigay, dapat yung politiko hindi nakaharap doon. 'Di ba? Dapat tanggalin mga ganyan style 'Di ba? Kaya mangyayari yan. Pag namigay ng bigas, wala nakaharap ng isang politiko, senador man, presidente o mayor o congressman o chairman o tanod. Dapat wala Bawal ang epal 'Di ba? O ngayon pag sisiyan, wala kayong alam. Pag kulang. Pag sobra, credit nyo. Kayo magaling. Kaya nga dapat wala yung mga politiko dyan Kapal ng mga pagmumukha ng mga politiko sa mga mayor-mayor. Hindi lahat Kapal ng mga pagmumukha Namimigay sila sa mga covered court. Doon sa mga hindi naman binaha. No? Tapos pag mga binaha, na alam nila yung mga congressman, sangkot sila, hindi sila mamimigay ng bigas. Bakit?
baka kasi maalala ng tao no? Guilty. Hindi lahat ng congressman hindi lahat. Etong bigas, kung sa maliit na bagay ginaganito ka Mr. Pangulo, what if pa kaya sa budget na usapan? Biruin mo bigas na 10 kilo ginawang 8 kilo, may nandadaya. Yung nandadaya walang takot sa Pangulo. Paano matatakot? Walang ngipin. Tama? Yung aso subukan mo pag yung ngipin lumabas. Natatakot ka, di ba? Kasi matalim Subukan mo yung aso, minsan walang ngipin. Lola. Nakita ka ng aso walang ngipin. Hindi mo matakot ka? Hindi ka matakot pag yung aso walang ngipin. Kasi alam mong hindi ka kakagatin. Ganun dapat sa gobyerno. Kailangan may ipin para yung mga tao matakot. Di ba? May ipin ka sa makatwiran. Katulad niya, flood control issue, nasa na? Ba't di nag-iimbestiga? Opo, at hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano Alam naman namin hindi na nais ng Pangulo na magkulang yung bigas. Pero makikita mo talaga yung kakulangan. ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Sa ngayon po ay nagbigay na rin po ng pahayag at nakakausap po natin mismo ang pamunuan ng munisipalidad. Nakalagay po kasi doon ay Mandaluyong. At ay nalang po natin kung ano po ang nangyari dito. Dahil sabi po natin, hindi po ito nanaisin ng Pangulo. So, ang impormasyon po na naibigay po sa atin, 29,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50 na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So, ang inacknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. So, ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na Sige, bigas. wala tayong problema dyan. Okay yan. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. So, ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na rin po silang pag-iimbestiga patungkol po dito. Salamat. Buti pa yung bigas, iimbestigahan kagad, no? No? Kung bakit yung 10 kilos, naging 8 kilo lang, iimbestigahan kagad. Yung flood control, no? Ma'am, kailan kaya, ma'am? Kailan kaya, ma'am? Tanong ko lang naman, kailan kaya, ma'am? Yun lang gusto namin ng mga taong bayan Wala problema Magtrabaho ang Pangulo, okay, suportahan namin, lahat. Walang problema. Batikusin mo si Sara, walang problema. Pero yung blood control issue, pabayaan, hindi kami masakit sa dibdib namin, ma'am Masakit sa dibdib namin, ma'am. Hindi dahil sa ninakawan kami. Kasi alam namin, ninakaw sa amin, hindi na mababalik At hindi naman ako ninakawan ng libo-libo talaga No? Ang bagal na namin ng mga tax yun No? Ang masakit doon, ma'am, yung kapwa Pilipino namin binabaha. At nakikita namin baha. Yung control na sinasabi, hindi na control. Tapos, yung iba walang ginagawa, tahimik. Doon kami sumasama loob, ma'am. Wala kay Maricel Alili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, on impeachment, Senator Ping Lacson said that they need the authorization from the president before they can open the green box containing the tax details Yan maganda, dapat buksan yung green box na yan para magkaalaman. Ba't di binuksan ng mga whore? Kasi pag wala nakita, pahiya sila of the vice president and her husband. Will the president authorize it? Wala pa po kasi na ibibigay na anumang request, sulat sa Pangulo. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin at tignan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan. But sa pananaw po ninyo, how important yung green box in resolving the issues and the impeachment complaints against the president? Siguro sa mata naman ng tao, hindi lang sa atin, hindi lang dito ngayon na nasa room ng press briefing. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang mga dokumento na maaaring magpakita ng katotohanan sa mga issues na ito. So lahat ng dokumento, lahat ng
lehitimo Mm. na mga dokumento Okay. ay masasabi nating importante sa Tama yan. paglalahad ng Tama, katotohanan. Mm. Follow-up question mula kay Clisel Pardilla, PTV. Good afternoon po, Yusek. Yusek, Senator Lacson is also seeking faster impeachment trial for VP Duterte to avoid idle court time. Alam po natin na it falls under Senate authority, pero meron po bang reaction yung Palace or does the Palace support a speedy trial? Sa ngayon po, katulad ng sinabi natin, ang Pangulo po ay hindi makikialam kung ano ang proseso. Talaga lang ha, hindi mangingialam ha. O bakit ginawang quorum 12 yung pumabor yung Pangulo sa quorum 12? Ha? Tapos naging resulta ngayon, mararamdaman nyo naman mga kababayan eh. Hindi nga siya direct nangingialam sa impeachment. Doon lang sa mismo impeachment. Eh sa mga nagbago mag-impeachment, at yung mga magsasagawa ng impeachment, di ba siya nangialam? Yung mga senador. Di ba pinaburan niya si kumbaga pabor siya kay Wing Gatchalian na siya ang Senate President kahit quorum 12 lang. Saka nakakita nun nangialam ang executive doon sa legislative. Sabi mo nga, hindi, pwede yun kung kinakailangan. Pero kung kinakailangan man lang pala mangialam, hindi lang dapat dyan sa gulo sa Senado. Dito sa gulo sa Pilipinas, kung saan yung tao nagkakabahabahagi sa flood control. Sana ganun din, no? Na ginagawa sa Senado. Nasa pamumuno na po yan ng Senado kung paano po nila ito mapapabilis. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Magandang hapon po. Yusek, it's been 1 week since the Sandigan Bayan ordered the arrest of Senator Dante Marcoleta. Talagang tiyatanong nila pag ABS, no? Si Marcoleta talagang tiyatanong nila. The senator still in the hospital at nadadalaw pa po na ilang mga VIP. Ano po masasabi ng palasyo po dito? Oh, nadadalaw pa daw. Ha? Pa daw. Ng VIP. Dapat lang talagang dalawin nyo kasi Vice President yun. At senador pa yan, si Marcoleta. At ang kaso niyan, hindi, ang pagtuunan nyo, yung matitinding kaso, yung mga flood control issue. Of course, ang kalusugan kasi ay hindi naman natin pwede itong isugal. Wow, concern. Concern kay Marcoleta. Galing. Kung ano po ang sinasabi ng mga doktor, Hmm. kung ano po ang kalusugan ni Senator Alam mo kung ba't nakulong si Marcoleta, ma'am. Alam mo yan sa sarili mo. Rodante Marcoleta, ay dapat din po nating pag-ingatan at ma-monitor kung ano po ang kalagayan ni Senator Marcoleta. So, kung siya po ay dinadalaw at mukhang meron nga pong nagreklamo or umalma dito, nasa pag-uutos na rin po ito ng Sandigan Bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Salamat, sige. Auntie Claire, salamat sa iyo, Auntie Claire. No? Ganito lang po tayo, pati kay Senator Dante Marcoleta, ingat po lagi. Ito ay isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman at isang kapaki-pakinabang at makabuluhan talakayan. Lesson learned at marami kayong natutunan. No? Dito nakikita natin talaga na ang katwiran ang nangibabaw, hindi galit. No? Dito ay pinapansin natin yung mga mali at dapat mangyari na hindi dapat yun na mangyari. No? Katulad niyan, pag-appoint sa isang tao, una, hindi ko pinabibintangan si Amina na may kasalanan. No? Inosente pa siya hanggang ngayon. Pero syempre, bilang delikadesa at napapangalanan yung mga opisina ng mga sangkot, dapat hindi na tataligan muna yan. Hindi mo na i-appoint yan. Kung totoo man yan siya, sabi nyo i-appoint na yan. No? Tutol ako dyan, tutol kami dyan. Delikadesa naman talaga, ma'am, kailangan. Di ba? Yun lang naman talaga eh. Di ba? Kaso anong nangyari? Para na nadya pa eh. Yeah? Okay, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.